ko kasi, nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi ba pala? Nagpapatawa pa siya hanggang ngayon. Sabi niya, may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Oh my God! Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? May nagsabi magbobotohan pa daw. Anong mga options ng Senado as an impeachment court? Ito, saganang akin lang, hindi po ako legal luminary. Hindi po ako katulad nung nagpayo kay Senator Tito Soto. Legal luminary daw. Pero graduate yata sa One Ball University. Alam mo yung One Ball University? Ano ito? Yung school buko. Ito ha, okay. Very quickly, talakayin natin ano bang sinabi ng Supreme Court, kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. etc. Mali po kayo. Okay, anong sinabi ng Korte Suprema noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Number 1, sinabi nila yung 1-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may nag-file, may nag-endorse na congressman at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman i-refer kasi hindi inendorso ng Secretary General. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na wag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Diba itong si Rizzo Ontiveros, si Coco Pimentel, forthwith. Kasama po yun sa forthwith kasi nasa rules po na dapat yun ay dalhin sa Committee on Justice within 10 days. Hindi mo pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na dadala. Ayun. Wala kang discretion, walang discretion ang Secretary General. Yun ang unang sinabi ha. Okay. Number 2, sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung 1/3. Lahat. At dapat yung impeachment complaint na articles of impeachment na dapat yung napamudmod, number 1. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of impeachment, number 2. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila. Sa kanya. Okay, opo. Sabi nila, wala po sa rules yan na kailangan tumugon siya, na kailangang nakalakip yung ebidensya, etc. etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano ang purpose kung bakit dapat ang articles of impeachment ay number 1, i-distribute sa lahat ng congressmen sapagkat sila ang mag-a-approve or disapprove nito. Di ba kailangan 1/3? At number 2, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Yan ang tinatawag na due process clause ng konstitusyon. The Bill of Rights, Article 3, yan ng ating konstitusyon, ay limitation on government power. Ano pong tinuro sa atin sa law school? Para doon sa mga abogado pa naman kayo. Anong tinuro sa atin? Ano nga ba? Sa bawat batas, kahit sa bawat kontrata, sa lahat ng ginagawa ng mga opisyal, sa lahat ng actions natin na bilang mamamayan,
all the provisions of the Constitution are deemed written into, whether or not yan ay nakalagay sa rules, whether or not yan ay nakalagay sa mga kontrata, lahat ng provision ng Constitution considered kasama. Sapagkat yan ang highest law, pinakamataas na batas. Anong ibig ko sabihin? Baka sabihin nila, bakit pati kontrata? A Bill of Rights, limitasyon sa power ng gobyerno. Yung non-impairment clause, di ba? Opo. Written into every contract yan. Yan ding due process clause. Kaya nasa rules ng House yan o wala, dapat lahat ng gagawin ng House ay may due process. Anong ibig sabihin ng due process? A law that hears before it condemns. Ngayon, si VP Sara lang ba ang kailangang bigyan ng pagkakataon tumugon? Hindi. Pati yung mga magdidesisyon. Kasi it hears before it condemns. Ayun. Bago mo ikondena si Vice President Duterte Opo. at ikaw ay mag-approve ng articles para i-transmit sa Senado, dapat nakita mo yung ebidensya. Kung hindi mo makita yung ebidensya, hindi mo nakita yung ebidensya dahil walang kalakip na ebidensya, violation ng due process yan. Ay na yun. Okay, see? So, yun nga, sinabi na may procedure na pina-follow at tulad ng sabi ko, para kontrahin yung mga sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema, due process po yan. Yan ay sa konstitusyon. Hindi nyo na kailangan na yan ay ilagay sa inyong rules sapagkat due process is deemed written into every rule, every law. In fact, kahit gumawa kayo ng batas at ito ay nagba-violate sa due process clause, i-strike down yan ng Korte Suprema as it has happened in so many cases. Okay, anong mga options ng Senado? Senado as an impeachment court. Ito, saganang akin lang, hindi po ako legal luminary. Hindi po ako katulad nung nagpayo kay Senator Tito Soto. Legal luminary daw. Pero graduate yata sa One Ball University. Alam mo yung One Ball University? Ano yung school buko. Grabe naman yan. Talaga to. Oo, akala ko kasi nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi pa pala, nagpapapatawa pa siya hanggang ngayon. Sabi niya, may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Ay. Oh my God! Oh my goodness. Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? Hindi po nyo pwedeng i-disregard. Ngayon, may nagsabi magbobotohan pa daw. In my humble opinion, even that, wag nyong dapat gawin. Bakit? Kapag nagbotohan ang Senado, kung susundin o hindi ang Korte Suprema, it sends the message na optional ang pagsunod sa Korte Suprema. Hindi po ganun. Tama. Parang ganun. Paano? Kung ang boto ng karamihan ng senador ay tuloy, i-disregard niyo yung Korte Suprema. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Oo. Number 2, kahit na manalo yung no votes na no, wag ituloy, mali pa rin po yung gagawin nyo. Ito po ang dapat gawin ninyo in my humble opinion. Nag-convene kayo since na-convene na yung ang Senate as an impeachment court. Pasumpain nyo na rin yung mga bagong senador at senator judges. Then, since na-inform na naman pala kayo, in-acknowledge na-inform na by email yung Senate ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate President as presiding officer of the impeachment court should inform formally the members thereof, the senators judges, na mayroong desisyon ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction. Therefore, i-declare na niya na functus officio ang impeachment court. Yun, very orderly. Ngayon, kung may hihirit, hayaan nyo siya magdadaldal, bigyan nyo ng 15 minutes. Pero, pagkatapos noon, hayaan mo magdaldal si Ontiveros, kung sino man dyan, si Tito Soto, then pagkatapos, tapos na. Wala rin namang magagawa yung daldal nila. Pero out of respect to them, lagay ninyo on record yung kanilang gustong sabihin. At sa notang yan, magpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral. Pagkatapos ng break na ito, magbabalik ang